Teka muna, tayo po ay makipag-ugnayan mga kapuso kay Assistant Secretary Bernardino Rafaelito IV, ang Deputy Administrator ng Office of Civil Defense. Asek Alejandro, magandang ka po. Hello? Good Hello? morning, magandang umaga. Opo, ay kami po ay makikipag-ugnayan sa inyo kaugnay po nitong second quarter nationwide simultaneous earthquake drill. Ngayong araw na ito yan, Asek? Oo, ngayong araw, alas 9, no, magkakaroon tayo ng ating second quarter nationwide simultaneous earthquake drill. Opo. So, ngayong umaga po, ang ating ceremonial venue ay sa Office of Civil Defense dito sa Camp Aguinaldo. Doon po tayo magkaroon ng ceremonial pressing ng button po to start the drill, no? So, of course, we will be doing our duck cover and hold na parang practice, no, yung ating muscle memory, but at the same time it signals the start of our simulation drill, no, that we are doing to test yung ating national harmonized contingency plan for the big ones, no. Mhm. So meron po kaming mga tauhan na nasa-support Magsaysay, sa Clark, and dito sa Metro Manila para po i-test yung ating response protocols, no, pag nangyari po yung big one dito sa Greater Metro Manila. So kailangan po natin kasi i-test itong plano na ito through a functional exercise which simulates a 7.2 earthquake na movement along the West Valley Fault. So Opo. yun po, we have participants coming from Region 1, Region 2, and as far as 4A and 4B po. Opo. So, pati Metro Manila po. Yes, so, pati Metro Manila at yung buong MMDA po. Opo. Ayan, maganda po ito at ito'y napapanahon at sabi nga ay hinog na. Palagi natin narinig yan na hinog na yung mga paggalaw ng mga fault line po natin na ASEC eh. So, harmonized po ito. Tandaan natin yan. Opo. Harmonized. In what sense, ASEC? Ibig sabihin dito, lahat po ng ating protocol ng different agencies ay dapat harmonized doon sa galaw ng NDRMC. Ibig sabihin, meron po tayong plano kasing apat na quadrant, no, na mag-organize tayo ng yung mga supporting regions kung saan sila pupunta. Mhm. Dapat coordinated yan. Paano mag-set up ng emergency communication system para maibalik yung communication at tuloy-tuloy yung pagpasok ng responder. So, at the same time, yung dalaw din sa Clark kasi yung Clark po ay magiging alternate airport natin in case na may problema dito sa NAIA, no? So, kailangan po i-test natin yung ating mga procedures sa pagpasok ng mga international assistance. So, yun po ang layunin. Kaya po, lahat ng agencies are supposed to participate para po malaman natin yung ating mga plano ba ay tugma doon sa overall strategic plan ng buong gobyerno. Opo. Paano po yung operasyon ng mga sinasabi nyo yung sa Clark, yung airport po natin, ma-disrupt po ba yung operation dahil meron tayo nito ngayon, simultaneous? Hindi naman po. Meron lang functional exercise, a few elements lang po, tabletop and then communications lang po ang ating tinitesting muna. Nako, yan ang naging problema din doon sa Mindanao po, yung komunikasyon na ASEC eh, lalo yung isang lugar doon, yung GLAN, Glan and Sarangani. Jose Abad Santos, nagka-problema tayo, medyo natagalan tayo nakapag-set up ng komunikasyon doon. But marami tayong lessons learned doon. Mindanao, sa Gensan, no? Yung mga buildings, kailangan talaga. Kasama po yan dito sa NCED natin na dapat ang ating preparasyon, hindi lang po yung mga search and rescue, kundi yung making sure yung ating mga buildings ay resilient at tumupad po sa building code na meron pong maka-withstand ito ng malalakas na lindol. Isa pa sa na obserbahan natin doon, pati ospital, ASEC doon sa Mindanao. Hindi ligtas, inilabas yung lahat ng mga pasyente. Kasama din ba ito sa earthquake drill po natin, pati yung mga ospital kung sakaling tamaan din po sila ng lindol, yung mga gusali po nila, ASEC?
Opo, yung ating mga DOH-operated hospital, kasama po yan sila sa ating functional drill ngayon. Oho. They have to check yung kanilang procedures, no, kung paano ituloy dapat ang mga medical services kahit may earthquake or kahit may mga aftershocks pa, dapat tuloy-tuloy po ang serbisyo. So, yung ating medical teams kasama po dito. Kaya po harmonize ito kasi kailangan yung medical, search and rescue, yung ating DPWH, lahat po dapat alam ang gagawin kapag nangyari itong big one. Opo. Meron pong isang lugar diyan, yun nga yata yung Glan Sarangani na wala silang evacuation center. Pero tayong batas, 'di ba, ASEC, na yung Ligtas Pinoy Centers Act, lahat dapat po ng mga bayan, mga syudad, merong at least tig-iisang mga evacuation center. Ano po ba ang estado po ngayon ng mga evacuation centers natin sa iba-ibang mga lugar po sa ating bansa, ASEC? Oo. Yan nga ang kinokorek na itong Ligtas Pinoy Act na pinarmahan last year, naging batas last year, Opo. na dapat meron pong evacuation centers sa permanent, no? Opo. Sa lahat ng munisipyo. Kasi ngayon po ang ating protocol, karamihan po ng evacuation centers natin, unang-una eskwelahan, tapos mga barangay halls, at saka mga simbahan kung kailangan pa po, no? At saka mga municipal halls, mga basketball courts. So, kailangan po dito sa batas ay magkaroon na po ng permanent evacuation center. Mhm. So, meron naman po tayong almost 400 permanent evacuation centers na ginawa, mga halos mga 10 years na, no? Padahan-dahan. But ito, institutional na ang approach natin na mandated na po itong evacuation centers na dapat gawin. So, umpisa po ngayong taon ay nag-i-implement na po tayo itong programa under the Ligtas Pinoy Act. Mhm. Through DPWH, lahat po ng mga priority areas muna ay dapat gawan na, no? Oo. So, isa po itong Glan na nakita natin na wala po siyang permanent, kaya kasama naman siya sa priority areas. So sisiguraduhin po natin na magkakaroon ito. Hindi lang po Glan, pati itong Jose Abad Santos, kasi yun din ang nakita natin, no? Wala pong mga permanent structures pa doon for evacuation center. So tuloy-tuloy po ito ang gagawin ng gobyerno. At dahil last year lang napirmahan itong batas na ito, sinisigurado po ng OCD na ang pagpapatupad nito ay strategic po at priority po dito ay yung mga Opo. nasa gida or yung mga geographically isolated or hard to reach areas po. Opo, sige po. Salamat po, ASEC, sa inyong panahon at good luck po sa inyong gagawin ngayong araw na ito at sa mga darating na araw. Thank you po. Yes, maraming salamat po at magandang umaga. Si Assistant Secretary Bernardino Rafaelito Alejandro IV ang ating spokesperson, Deputy Administrator, Office of Civil Defense.